ngayong gabi. Niyayanig ka ba ng iba't ibang pagsubok? Nag-attempt po ako ng for almost ilang beses po. Hindi ko na po mabilang sa sobrang dami. Matapos ang matinding lindol na yumanig sa Mindanao, kumusta kaya ang kanilang kalagayan? Ano-ano bang paghahanda ang dapat nating gawin bago pa tumama ang sakuna? Alamin! Standing Strong! Tampok sa The 700 Club Asia. Susunod na. Welcome to the 700 Club Asia. I'm Peter Cairuz. At ako naman si Camila Kim Galvez. Kumakailan lang niyanig ng ilang bahagi ng Mindanao ng isang malakas na lindol. Sa loob ng ilang segundo lamang, gumuho ang mga tahanan, nawasak ang mga kabuhayan at maraming buhay ang biglang nagbago. In the midst of such a devastating earthquake, we feel the pain, fear, and deep anguish of our kababayans there. Yet, through the Lord's help, we continue to recover and stand strong. Tama yan, Peter. Bumangon tayo di lamang mula sa lindol, kundi pati sa mga nakakayanig na pagsubok. Like Naslin Joy, her life was shaken by various trials, but despite every broken relationship and challenge she went through, she learned to stand strong. Paano kaya niya hinarap ang bawat pagsubok? Let's find out. Inis na inis po ako sa pangalan ko na yun. Kasi bakit joy yung binigay sa akin? And never ko naman siyang naranasan. Bakit joy yung binigay sa akin? Lagi nga akong nag-iisa. Bakit joy yung binigay sa akin? Lagi nga akong malungkot. Lagi nga akong umiiyak. Dala ng pagiging broken family, lumaki si Naslin Joy sa poder ng kanyang lola kasama ang kanyang mga kapatid. Ang kanyang ina kasi ay nagkaroon ng ibang pamilya at ang kanyang ama naman ay nagkaroon ng ibang babae noong nagtrabaho ito sa ibang bansa. Pinakanaramdaman ko lang po ng mga pagkakataon po na yon is galit sa kanilang dalawa, kay mama at kay papa, galit sa sitwasyon, galit sa sarili, galit po sa mga nangyayari po sa buhay po namin. At pagtatanong po kung bakit po nangyari ang lahat po ng ito. Habang maayos na nag-aaral, bumalik ng Pilipinas ang kanyang ama. Ganun pa man, hindi pa rin nawala ang puot at galit nito sa kanya. Kasi hindi ko feel, kahit po umuwi siya, parang hindi ko feel na meron po akong tatay. Hindi ko feel na, sige, kinuha lang po kami para may masabing may matitirahan. Pero yung pinagdaanan po namin nung panahong wala po siya, hindi ko po narinig na kakamustahin po kami. Kahit man kilala niya si Jesus, hindi pa niya naiintindihan ang kahalagahan ng relasyong ito. Pilit niyang hinanap ang pagmamahal sa iba't ibang relasyon, ngunit nauuwi lang ito sa kasawian. Sabihin ko po kay Lord na, Lord, ito na nga lang yung meron ako, kukunin mo pa. Wala na nga akong nanay at tatay. Tapos pati ba naman to, kukunin mo pa? Malungkot na nga yung buhay ko, dito ko na nga lang nararamdaman yung love, tapos kukunin mo pa. Umabot ito sa kasukdulan hanggang sa Nag-attempt po ako ng for almost ilang beses po. Hindi ko na po mabilang sa sobrang dami. So para po sa akin, kaya ako po siya ginagawa. Isa yun lang po yung nakikita akong solusyon para mawala yung lungkot. Sa kabila ng mga bighating naranasan, taong 2011, naimbitahan si Naslin Joy sa isang youth camp ng simbahan na nagbigay daan upang buong puso niyang tanggapin si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas. Nung time po na yon is bago po matapos yung camp po na yon is yung preaching po is all about God's love. Dahil po yung sarili ko, sa puso ko, alam ko po na unworthy po ako. Hindi ako kamahal-mahal at talaga namang kapalit-palit ako. So yung word po na yon, mahal ka ng Diyos. Ayun po yung totoo. Yung nagpabago po ng buhay ko. Dahil po sa salita po na yon, ayun po yung nagpabago ng buhay ko. Kasi nung time po na yon, wala po akong ibang narinig kundi yung salita na yon. Wala po akong ibang naramdaman kundi ako at ang Panginoon lang. Nang napaluhod na po ako sa sobrang iyak. Na Lord, meron pa lang nagmamahal sa akin. Nandiyan ka pala. Nagmamahal sa akin. Nandiyan ka pala, Lord, na tinatanggap ako. Dahil sa tagpong ito, unti-unting nagbago ang buhay ni Naslin Joy. Napagtanto niya ang kahalagahan ng buhay na pinagkaloob sa kanya ng Diyos. Without knowing po, ngayon po nalalaman ko po yung purpose kung bakit pala niya pinahintulutan na mangyari yon. Kung bakit niya po
hinayaan na masaktan ako pa ng dalian kasi ayaw niya akong masaktan panghabang buhay. Sa pagtahak niya sa bagong landas, naging aktibo siya sa paglilingkod sa dance ministry at pagbabahagi ng salita ng Diyos sa mga kabataan. Para po sa akin, dahil naramdaman ko nga po yung pag-ibig ng Lord, napakahalaga pong ibahagi rin ito sa ibang tao. Kasi nakita ko po yung sarili ko dati, nung hindi ko pa po nakikilala ang Lord. Ay attempts, hinanap ko po yung love sa ibang tao. So possible na gawin din yun ng ibang tao kapag wala silang Diyos sa buhay po nila. Hindi lang doon natapos ang naranasang pagmamahal ni Neslyn Joy. Naging buo ang kanyang kasiyahan nang siya'y magpatawad. Natutunan ko pong patawarin yung mga magulang ko at yung mga tao pong nakasakit sa akin. Kasi naunawaan ko po kung paano po ako pinatawad ng Lord. So habang naglilingkod po ako, behind the scene, may ginagawa po ang Lord sa puso ko. Ngayon, nagkaroon na rin ng panibagong saysay ang kanyang pangalan. Nung nakilala ko po ang Lord, mas gusto ko pong tinatawag nila akong Joy kasi dito ko po, nung nakilala ko po ang Lord, dun ko po na-experience yung totoong joy na hindi makikita sa ibang tao, na hindi makikita sa pagkipag-boyfriend, na hindi makikita sa kung kanino pa man. Sa kasalukuyan, guro siya sa isang paaralan at para maibahagi sa iba ang kanyang mga natutunan sa buhay, nabuo niya ang Speak with Joy Facebook page. Every time po na magpo-post po ako, I want to give them strength sa pamamagitan po ng mga pinapost ko. Bible verse man, encouragement man, so gusto ko po mabigyan sila ng kalakasan. Sa pamamagitan po ng pinapost ko, meron po mga nagme-message po sa akin, may panalangin po sila at may mga nagkikwento po tungkol po sa mga pinagdaraanan po nila sa buhay, which is ginamit po ng Lord or ginagamit po ng Lord yung mga na-experience ko dati. Sa lahat ng pinagdaanan, isang mahalagang aral ang kanyang nasambit sa Diyos. Yung pinaka-lesson po na natutunan ko po doon ay sa Diyos lamang kumapit, sa Diyos lamang magtiwala, sa Diyos lamang umasa. At sa Diyos lamang natin hanapin yung mga kailangan po natin. So dahil na-experience ko po yung pag-ibig ng Lord, na kung saan yung pag-ibig po na hinahanap ko sa ibang tao, na hindi po nila napunan, tanging ang Diyos lamang po ang nakapuno nun. Alam mo, Camila, when your heart is so hungry for love and affirmation and you're feeling worthless, talagang maghahanap ka na ng maski na anong klaseng relationship just to feel that hunger. Yes. Kasi ganun nga ang nangyari with her parents, no? That's true. Pero you know what? Our heart's desire is really God-shaped. At kahit anong ilagay mo, kahit relationship, it will never satisfy you. Never. Because only an intimate relationship with Christ can truly satisfy our soul. Yun ang nakita ni Neslyn Joy. At si Neslyn Joy ngayon ay meron na ngayong sariling pamilya at kasalukuyang nagtuturo sa isang paaralan sa UAE. Patuloy rin siyang nagbibigay ng inspirasyon online sa pamamagitan ng kanyang Facebook page na Speak with Joy na may mahigit 17,000 followers. Patuloy na pagpalain ng Diyos ang iyong buhay at ang iyong pamilya, Neslyn Joy Abarquez Valencia. Human nature na manghina tayo at mawala ng direksyon sa gitna ng mga nakakayanig na pagsubok. No matter how heavy our hearts may be, God is never far away. Nariyan siya. Handa tayong damayan, palakasin at iligtas, hindi lamang mula sa mga sakuna, kundi maging sa kasalanan. And all it takes is a simple prayer, offered in faith and total surrender to God. In Psalm 34:18, it says, "The Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit." Let's pray. Lord, today, Lord God, you see my heart. You see my life. You know what's going on inside of me. And I'm so confused. I'm so crushed. I'm so hurt. But I run to you. Because only you understand me. You made me, you created me, you know how I work, you know my weak areas. Lord, I offer them to you right this moment, even confessing to you all my sins, all my shortcomings, and asking your forgiveness. Lord, I need you in my life. I've tried to do it alone, but I have failed over and over again. So today,
this very moment, I choose to surrender it all to you. Lord, I want to honor you with my life. And I understand that in order for me to have a victorious life, I need to receive you into my life wholeheartedly. So Lord, as I surrender, I invite you now. Jesus, come into my life. Be the Lord of my life. Jesus, come into my life. Be my Savior. Be the one that will give me wisdom and strength every single day, so that starting today, I will live a life that completely pleases you. That is my desire, to do your will. This is my prayer in Jesus' name. Amen and amen. Amen. Sumabay ka ba sa aming panalangin at taos-pusong tinanggap si Jesus bilang Diyos at sariling tagapagligtas sa iyong buhay? If yes, you are now a new creation. Bumangon na, may bagong pag-asa at bagong buhay. Welcome to Christ's family. Ang buong kalangitan, they are all rejoicing because of the eternal decision you just made. Balitaan mo naman kami, kapatid, sa iyong precious decision na yan. I-text ang Yes, Tinanggap Ko si Jesus kasama ang iyong pangalan at lokasyon at ipadala sa 0917-126-1442. For our viewers abroad, you may send it to +63 917-126-1442. Kung ikaw ay nanonood ngayon online, please comment, Yes, Tinanggap Ko si Jesus. And for those who want to join our online Bible study group, comment BSG para makonect ka ng Prayer Center representatives sa ating susunod na online Bible study group. Let's grow and go deeper in our relationship with Christ. Samantala, kumusta na kaya ang Mindanao matapos ang malakas na lindol? What preparations should we make before a disaster strikes? We'll find out when the 700 Club Asia returns. Stay with us. Whatever it is you're facing, uncertainty, pressure, fear, you can declare, Kay Lord, sure ka. When you are anchored in God, even in chaos, there is calm inside of you. Receive encouragement sa Kay Lord Sure Ka audio teaching ni Peter Kairos. Scan the QR code to donate any amount sa CBN Asia at magkakaroon ka ng exclusive streaming access sa Kay Lord Sure Ka. Be a CBN Asia partner today. Blessing more people through CBN Asia is fast and easy using your GCash app. Just tap the QR button to scan CBN Asia's GCash QR code. Enter the amount you want to give. Tap Next, then Pay. Send a screenshot of your receipt to CBN Asia via Facebook Messenger or email partnership@cbnasia.org so we can acknowledge your donation. To make future donations faster, save CBN Asia as a favorite biller in your GCash app. Tap the bills icon, choose Add Biller, select CBN Asia, and enter your details. Then tap Save. Be God's hand of blessing. Give today. Sa isang iglap, nagbago ang buhay ng maraming pamilya matapos tumama ang magnitude 7.8 na lindol sa General Santos City. Isa na rito ang pamilya ni Florenda na hanggang ngayon ay may dala pa ring takot at sakit mula sa kanilang sinapit. Mamatay or maipit siguro kami doon. Habang isinasagawa ang interview, nakaramdam kami muli ng aftershock. Ginoo ko, ang mga bata. Sobrang takot eh. Parang natruma na. Nakaligtas man ang kanilang pamilya, hindi naman naisalba ang bahay na ilang taon nilang pinaghirapang ipatayo. Yung nakita kong bahay namin na sirang-sira. Siguro sabi ko nga, wala na. Masakit talaga sa amin. Kasi sabi nila, mga memory natin dyan. Pero sabi ko, wala na tayong magawa dyan. Wala naman. Kung hindi naman mabalik yung dati, siguro hintayin natin kung ano ang ibibigay sa atin ng Panginoon.
Sa kabila ng kanilang sinapit, hindi nawalan ng pag-asa si Florenda at patuloy na kumakapit sa Panginoon. Lord, kinuha mo man ang lahat, yung ano, pero sabi ko nga, ibalik mo rin kung ano na, kahit simple lang, okay na lang sa amin, ano lang, at least buo pa rin ang pamilya namin. Sa gitna ng kawalan, naghatid ang Operation Blessing ng food bags, bigas, mineral water at banig bilang tulong sa 120 residenteng naapektuhan ng malakas na lindol. Sobrang ma-appreciate namin, ma-feel ni mo kahit may ganitong sitwasyon, ganitong nangyayari, makita ni mo yung mga ayuda, binigay nila kahit anong mga pagkain lang, mga bigas or ano pa dyan na tanggap namin. Ma-appreciate namin, sobrang happy, sobrang saya namin sa aming pamilya. Sa bawat panalangin at tulong na kanilang natatanggap, hatid nito ang pag-asa sa pamilya ni Florenda. Through prayer, malaking tulong na yan sa amin na kahit walang pera o unsa, at least pinin ka ng sa prayer, masaya na din kami noon at kontento na po kami na marami nagmamahal sa amin kahit ganito ang nangyari. God bless po para sa inyo and thank you sa pagpunta nyo din sa amin. Surely, this is one of the most devastating earthquakes that has hit our country. And alam mo, Camila, yung damage niya is so extensive. We've seen immediate, videos from Jensan, no? Pero Sarangani is worse. Yes. So, this relief that Operation Blessing is doing is not going to be something so quick. It's going to be also extensive. Tuloy-tuloy yan. Yes, kasi tuloy-tuloy pa rin naman yung aftershocks. Correct. So, yung nakikita mong damage ngayon, it's not the end of it kasi there are still aftershocks that are happening. So, dahil sa tulong ng ating mga donors, talagang agarang nakukuha nila yung help na kailangan nila. That's so true. Sa panahon ng kalamidad at sakuna, nariyan ang Operation Blessing na agarang umaaksyon upang maghatid ng tulong at makapagbigay ng pag-asa para mabilis na makabangon ang ating mga kababayan. And to tell us more about what Operation Blessing is doing, here's Gino Agban, the Program Supervisor and Global Disaster Response Technician of Operation Blessing Philippines. Welcome to the show, Gino. Thank you, Sir Peter. Magandang araw po sa lahat. So, Gino, paano ba nagpre-prepare ang Operation Blessing bago pa dumating yung sakuna? We're always ready for any eventuality. So, paano ba? What do we do? Yes, thank you, Sir Peter. Una po, syempre, meron po tayong one step ahead programs. Sa Operation Blessing po, naghahanda po tayo palagi para po sa mga sakuna o kalamidad. Una po, syempre, kailangan po natin mag-check ng mga weather advisories or mga monitor po natin. At syempre, kailangan din po natin mag-coordinate sa mga local government unit. At meron po tayong preposition ng mga relief goods at emergency supplies. Nakastock na yon, Yes, no? sir. Lalo na yung mga hindi perishable, no? Yes, sir. Okay. Paano naman kaya naghahanda para sa kalamidad ang ilan sa ating mga kababayan? Alamin natin. Maganda po ng mga hygiene kit, tapos mga pagkain. Nag-i-inbox na po ako ng mga yung ready to eat po na pagkain tsaka yung mga first aid. Siyempre, yung naka-ready ka na. Flashlight, yung mga ilaw na gagamitin. Pagkain. Taas ng mga gamit, yung mga patungan. Nasa shelter po lagi, tapos lagi nakasarap mga bintana kapag merong malakas na bagyo, gano'n lang. And stay ready lang po kapag merong nag-announce na darating na malaking bagyo. Kailangan stay ready po lagi. Lumilikas para hindi mabutan ng baha. Tama yung sinabi niya, always ready.
Katulad ng Operation Blessing, di ba? Kailangan ganun ang spirit, always ready. Yes, ready to always serve. ready. So Gino, ano-ano ang mga tulong na ibinibigay ng Operation Blessing sa ating mga kababayang apektado ng kalamidad? So, ang mga tulong po na binibigay po ng Operation Blessing, meron po tayong tinatawag po na Disaster Preparedness and Management Training para po sa ating mga community responders o kaya ang ating mga volunteers. At syempre, meron din po tayong relief goods distribution. So, dito po, tulad po nito, meron po tayong binibigay na solar lamps, mats and malong, and then mga food packs, at meron po tayong clean water. So, Okay. yan po. So more or less, anong halaga nito, Gino? More or less? Sa food packs po, nagkakahalaga po ng mga 1,500 at sa mga non-food items naman po, mga 1,000 pesos po. Okay. This is per family Yes or po. per person? Per family po. Per family, okay. So, mga magkano naman ba ang kailangan funds para sa ganitong klaseng disaster o project? Siyempre po, nagdedepende rin po tayo sa ating disaster, sa mga kalamidad. So, Yes. Kung gaano kalawak, yes. no? Siguro po kung tutuwasin, mga 1 million pataas po ang ating Oh, ano. depending on how extensive is the disaster. Disaster. Right. So in an area where there's a relief going on, let's say in a private school or in a safe area, ganun ang amount na kailangan ng Operation Blessing. sir. Mga 1 million. 1 million. All right. So Gino, you've been with Operation Blessing for what, 10 years na, no? Yes, sir. So you've been a part of this team that has responded to the Ukraine war. You were stationed in Poland, no? Now, how has that helped you personally and also, in another country, hindi Filipino ang kaano mo, what has that done to you? How has that contributed to your, not just your experience, but how you serve in Operation Blessing? For me personally po, napakalaking tulong din po sa akin as Operation Blessing. Una siyempre, naging volunteer po ako bago po ako pumasok sa Operation Blessing and then staff. And then, bukod sa ating mga binibigay na mga livelihood, relief goods, ang pinaka-importante po talaga po sa atin ay mag-share ng gospel. Taos-puso nating tanggapin si Jesus as Lord and Savior. So, doon po natin malaking impact para sa mga tao. Yes. Amazing. So, what have you observed when you do that here and when you were doing that abroad, when you shared the gospel? Talagang open ba yung puso nila or? Sa country po, doon sa like Turkey, of course we know na yan ay country Muslim po, sila. Muslim Yes. country. So, hindi po tayo yung dito po kasi sa Pilipinas medyo tayo bold. Very Right. Pero open doon na. siyempre may mga ibang ways na pwede natin mag-share ng gospel. Makikita naman po nila kung ano Sa gawa. ginagawa natin. Oo, tama. Love in action. Yes. Tama. And Peter, when a tragedy strikes, people get aware na, it's not me running my life. Anytime God can Right. take my life away. So they are really open to the gospel. No? And sa mga kababayan natin na nanonood ngayon, paano ba sila makakatulong, Gino, sa ating mga proyekto? Una po, we encourage everyone to join us in this mission. Of course, we pray for us. Siyempre sa mga affected po ng ating mga kalamidad. At siyempre, bigyan po ng strength po yung mga frontliners at ating mga responders po. At second po ay pwede po tayong mag-volunteer, especially po if you are a doctor, nurse, specialist, and simply someone who hard to serve. At siyempre po, partner with Operation Blessing through monthly giving. When you give to CBN Asia, a portion of your support goes directly to our humanitarian arm, Operation Blessing. To reach more lives in need, you may scan the QR code and screen and visit cbnasia.com/give for more details. Alam mo, this is not the time to hold back as this is picking up speed and momentum. The more we should show our kababayans that are in so much need that we are not 1, 2, 3 week help and then that's it, we forget about you. No, we continue because it's so extensive. Maraming salamat, Gino. We are so appreciative of you and all the
work that Operation Blessing is doing. God bless you and the entire team. You leave for the second wave, right? When will that be? Mostly Friday. Oh, this week? Yes. Okay, may the Lord protect you and anoint you for the task ahead. Thank you, sir. God bless you. Amen. Sa pagbabalik ng The 700 Club Asia, we'll pray for the requests you have posted on our Facebook page. Kaya dyan lamang po kayo. In times of crisis, we can stand fearless together. Our actions today shapes tomorrow, changing lives and building a better future. Partner with us kapag nag-donate ka ng 5,000 pesos sa CBN Asia, matatanggap mo ang limited edition Fearless t-shirt. Plus, exclusive streaming access sa Kay Lord, Sure Ka audio teaching ni Peter Kairos. Wear that bold statement and bring hope. Scan the QR code to donate and be a CBN Asia partner today. Welcome to Push Pilipinas segment, where we lift up your prayer requests and join you in thanking the Lord for your answered prayers. Tulad nito, galing sa Facebook page ng The 700 Club Asia, sabi ni Risa, "Salamat po sa Panginoon at pinagaling niya ako sa sakit na PCOS 17 years ago." Wow, praise God! And praise God, heto rin pasasalamat ni Helen. Sabi niya, "Salamat po Panginoon sa panibagong araw na ito." Amen. Amen. Truly, every gising is a blessing. Prayer request naman ito galing kay Christine. "Panginoon, gabayan at ingatan mo po ang aking pamilya. Huwag mo pong hayang masira ito. Hipuin mo ang aming mga puso upang magpatawad at punuin ng iyong pagmamahal." Lord God, we pray for Christine. Lord, we agree with her prayer. Allow them to forgive, Lord, the way you want them to forgive, Lord, and bless them in Jesus' name. Amen. Another prayer request from Princess. "Mabayaran ko po ang mga utang ko. Lord Jesus, we break the spirit of lack in the name of Jesus. And Lord, we ask that you would open the floodgates of heaven and pour on Princess your blessing and give her the wisdom to manage her finances wisely, Lord. We commit this unto you right now in the mighty name of Jesus. Amen and amen." And kung kayo rin ay may prayer request or answered prayers, maaari kayong magpadala ng mensahe sa The 700 Club Asia Facebook page or tumawag sa mga numero ng prayer center na nakadisplay sa iyong TV screen. Baka sa susunod na episode, ang iyong mensahe naman ang aming babasahin dito sa Push Pilipinas segment. You are never alone in the midst of life's trials and shaking moments. We have God who always cares for us, guides us, and gives us renewed hope each single day. Sabi sa Isaiah 41:10, "So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand." Kaya patuloy tayong bumangon, hindi sa sariling lakas, kundi sa lakas na nagmumula sa Diyos na hindi kailanman bumibitiw sa atin. At dito nagtatapos ang ating maikling kwentuhan. Stories of hope, faith, and love. Help us produce more inspiring shows like this. Be a CBN Asia partner now. Call this number on your screen or scan the QR code displayed. God bless you more and more. God bless you. Sabi mo, Kristiyano ka, pero sinasaktan mo yung tatay ko. So doon ko nakuha yung galit hanggang sa lumaki na ako na sumasagot sa magulang ko. To the point na pinagdasal ko sa Lord na, "Lord, kunin mo na tong nanay ko.